O ito na nga, mga kochero. Si Idol Rapi, kahit busit na busit ako dyan kay Idol Rapi, at na feeling ko, isa siya sa mga pinakabobong senador na nagkaroon tayo sa Pilipinas. Minsan, kahit gano'ng kakatanga, minsan nakakatsamba ka pa rin ng tama. Di ba? Kahit gano'ng kakatanga, minsan nakakatsamba ka pa rin ng tama. Oo, ganun talaga ang buhay. Minsan. Eto ngayon, si Idol Rapi nag-hearing nung isang araw. Ang nangyari, may nabisto. Kung sa gobyerno may ghost employees, si DepEd may ghost beneficiaries. Ayan na. Ay. Ayan. Ito ang sabi niya. Inamin ng Department of Education na may mahigit 12,000 ghost beneficiaries na mga estudyante sa government assistance to students and teachers in private education. 12,000 talaga? Sa DepEd? Naman. Wag natin sabihin, mga kochero. Wag tayong magpalusot na 1 taon at kalahati pa lang si Bibi Sara. She has one job and that's DepEd. Ulitin ko. 12,000 to, guys. Ghost beneficiaries. Ang DepEd. Ang sabi, lumutang ito sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education kaugnay sa GAS-TPE. Sa pagtatanong ni Senator Raffy Tulfo, inamin ng mga opisyal ng DepEd na may kabuuang 12,625. 12,675, guys. Ghost employees na mga estudyante sa naturang programa ng ahensya. Nabatid na umabot sa 300 million ang nawala sa gobyerno na hinahabol ngayon ng DepEd sa mga pribadong eskwelahan para maibalik. Ito yung konti lang ang pumikap na na news agencies. Ito si Net25. Tapos ito si DCRH. Anyway, bago tayo magpatuloy, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Yan, sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium ay pwede na magpadala sa Pilipinas ang inyong mga remittances nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details dyan, at pwede na magpadala sa GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa nga yung promo code ng Coach Jarrett, ayan, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit, kaya gamitan na sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay, alright. Samantala, may ghost beneficiaries na mga estudyante ang Department of Education. Ito ang nabunyag sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o GAS-TPE. Sa pagtatanong ni Senator Raffy Tulfo, inamin ng mga opisyal ng DepEd na may 12,675 ghost beneficiaries na mga estudyante. Paliwanag ng DepEd, clerical error ang nangyari, bagay na hindi tinanggap ng mga batas dahil sa dami ng bilang ng ghost beneficiaries. Clerical Sa error? ngayon, DepEd... Wait lang. How the F do you call it clerical error? Anak ng tipaklo. Sorry alam ko, lakas ng microphone ko. Sorry. Hello. Ayan. Limitahan natin yung volume ng microphone ko. Anyway, you call it clerical error? Hindi po. Nagkamali lang, nadagdagan lang ng isang number. Clerical error?
Alam nyo, mga kotsero, nakakainis, guys. Nakakainis. Siguro, mga kotsero, this will be the first, if any, this will be the first uh, controversy na pwedeng tumama kay VP Sara. Ito yon. Ito yung first controversy na pwedeng tumama sa kanya. Bakit? Kasi mga kotsero, yung overpriced laptops, doon sa nakaraang admin yan, for sure. Yung sa overpriced laptops. Yung overpriced camera sa nakaraang admin yan. Sila yung pumalya dyan. Pero kasi this time, meron na siyang isang taon at kalahati na naipuhunan sa DepEd. So, yung DepEd, mga kotsero, ibig sabihin, sa isang taon at kalahati, hindi niya nakita yon. Kung totoo ang sinasabi nila. Sabihin natin good faith, di ba? At hindi ito, totoong clerical error. Let's play the devil's advocate. Ibig sabihin, hindi ito nakita ni VP Sara. Hindi nakita ni VP Sara. Kung clerical error to. Ulitin ko lang. Ulitin ko lang, guys. You have one job. Iisa na lang ang trabaho mo. Hindi ito katulad ng pagiging presidente na napakaraming iniisip. Kaya nga nakakatawa na kapag kinukumpara yung trust rating at performance rating ni VP Sara kay PBBM. Bakit? Kasi yung trabaho ni PBBM is especially different compared kay VP Sara. Ang trabaho ni PBBM, lahat ng aspeto ng bansang Pilipinas. Yan ang trabaho ni PBBM. Ang trabaho naman ni VP Sara, iisa lang. DepEd. That's it. And to wait until something happens kay PBBM para maging presidente siya. That's her job. She has one job. Paano siya nalusutan nito? Kala ko ba mahusay? Mag-iiyakan na naman mga Duterte Balahura supporters na ito sa akin. Asahan nyo naman bukas, may mga vlog na naman tungkol sa akin. Ay, Diyos ko, clerical error. Paano niyo ipapaliwanag yung clerical error? Lang umano at Private Education Assistance Committee lang ang nakakaalam sa listahan ng beneficiaries ng programa. Base sa datos, umabot sa 300 milyong piso ang nawala sa gobyerno upang maibalik. Ang daming gusto mag-aral. Bakit parang nako naman. something fishy? Yes. I would agree. There's something fishy. So ngayon, pasa load sila. Ano din yung pasa load? Ibig sabihin, pinapasa nila ngayon yung sise sa ibang grupo. PEAC ang pangalan ng grupo. Kasi yung PEAC daw ang humahawak ng gas TPE for the past, since it was implemented. Nung nag-research ako, si gas TPE has been what do you call this? Siya na yung humahawak niyan simula 2012, simula ganun. Matagal na. And actually, wait lang. Ba't nawala dito? Actually, pakita ko sa inyo. Yan. Ito yun eh. Ayan. Ayan, si PEAC. Siya. Si Private Education Assistance Committee. Ayan. Sila daw yung humahawak ng pondo. Pero mga kotsero, it seems na yung pondo ay dumadaan sa DepEd muna bago ipasa sa PEAC. Or, si PEAC lang ang may hawak nung listahan at si DepEd ang nagbabayad. So, regardless kung
kung, what do you call this, regardless kung sabihin nila na, "Hindi, si PEAC may kasalanan kasi sila yung may listahan ng estudyante." It doesn't matter. Kasi, as DepEd, as Department of Education, you should have done your due diligence. Dapat kayo mismo ang naniniguro na yung mga estudyante, totoong estudyante. Hindi sila ghosts. Diyos ko. My goodness. Hindi sila ghosts dapat. Ganun dapat yun. So, paano na? Paano kaya natin susolusyonan to? Ano, no comment na naman ba to? No comment tayo lagi. Sana this time mag-comment, di ba? Sana this time. Kung gaano kasipag si VP Sara na maglabas ng statement para bawiin yung sinabi niya nung EDSA, sana dito rin maglabas siya ng statement. Sana. Para malaman natin. Di ba? Para malaman natin. Ano ba talaga katotohanan naganap dito? Kasi alam nyo mga kotsero, maski po nung si COA ay nag-audit, actually, kung hinanap ko rin to sa COA pala, iisa lang ang record ng audit dito sa gas TPE na to. Iisa lang ang record, guys, na nakita ko simula 2017 hanggang 2023. What does that mean? Ibig sabihin, halos hindi siya na-audit. Or kung ma-audit man, hindi nilalabas yung audit. So may problema ka na agad. Ito lang yung nakita ko sa record. Anong sinabi? Anong sinabi? Yan. Si DepEd ang nag-grant ng subsidy. So, apparently, ang listahan lamang ang kay PEAC. Pero si DepEd ang nagbabayad. So, ibig sabihin, dapat they should have done their due diligence. Dapat inalam nila kung totoo ba yung mga estudyante na yon in the first place. Paano ngayon na naging problema? Kulang daw, sabi COA to this is the COA report. DepEd lacks the necessary mechanism to ensure proper administration of the gas TPE program. Gas station. Hoy, ano ba? Kung ano, sa 300, magkano lang ang gas station? Pinakamalaki na yung 10 million. Oo, alam ko yan kasi naghanap ako ng nag-research ako tungkol dyan. Gusto ko sana magbukas ng gas station. Pinakamababa, 10 million. Franchise fee. Wala pa yung sa lupa. Wala pa yung pa-construction mo ng So, more or less, mag-budget ka ng mga 20 million or 15 million kung kasama yung construction ng gas station mismo. Yung gas station talaga, sabi ni Clover. So, ano lang yun? Maliit na bagay lang yan. So, kung 300 million, napakarami mong gas station yan. 30. Si Cricket, pinipili talaga 30 na gas station. Maipilit. Anyway. Shell from Thomas. Ayoko na mag-talk. Ay, nako. Anyway. So, COA to this is not from any other agency. Sa COA tong nanggaling report na to. Ayan. Ayan Performance Audit Report. COA. Ayan COA yan Hindi ko iniimbento yan. Baka sabihin nyo, iniimbento ko So, apparently, ang may kasalanan si DepEd. DepEd heavily relies on PEAC in implementing the gas TPE program. Currently, the DepEd has delegated important functions to PEAC. Pasaload pala kayo ng trabaho Tapos wala kayong oversight na ginagawa. Mabobola talaga kayo. Bobolahin talaga kayo. Oo.
'Di ba? Pe-fade away 'yan. Pag bola ng konti, pag dribble ng bagya, oh, fade away. Wala, tapos ang boxing. Ano ano nangyari sa inyo? DepEd. DepEd argues lack of funds and human resources but it has paid PEAC the amount of 813 million for its services for school year 2012 up to 2018. Furthermore, the audit team discovered that during its regional visits that even the DepEd regional officials and employees hardly check the accuracy of PEAC submissions. Ah, DepEd also relies on PEAC to identify duplicates in its database. As evidenced by its lack of an IISSP, DepEd is not in full control of its IT systems. Ay, grabe. Ah, ay nako. Alam nyo, kaya, ewan ko lang. This is not the first time, by the way, na si VP Sara has been involved in a ghost controversy. This is not the first time. Apparently, hindi lang pala si Raffy Tulfo ang nag-expose nito. Meron din pala even before Raffy Tulfo. Si Salceda last year. Ghost beneficiaries cause suspension of talks on educational aid bill. Last year pa to. August 8, 2023. Ba't hindi masyado nabalita to, no? Wala masyadong nag-pick up nito eh. Oo. Nakaisang taon na si VP Sara niyan sa DepEd. Oo, ba't ganon? Grabe. Baka naisahan ng ankle breaker eh. Baka naisahan ng ankle breaker kaya tumba. Anyway. So, yun. Ang sabi, si Joey Salceda, syempre, ano to eh, sobrang ligaw na ligaw to noong 2022. Kay 2021 pala. Ligaw na ligaw siya kay VP Sara, di ba? Itong si Joey Salceda. Concerned daw siya kasi meron daw mga expose na nagsabi na yung programa daw ng GASTPE ay may ghost beneficiaries, non-existent teachers and students, and unqualified schools. Ito rin, wala rin daw ginawang pag-check ang COA sa pondo na itinitransfer sa Private Education Assistance Committee. Ba't wala nang pick up nito? Ba't wala nag-pick up nito? Ba't ngayon lang? Ba't ngayon lang may pumick up nito? O ba't ngayon lang may pumapansin, di ba? Last year pa pala to. Last year pa to. I hate to make this statement but there are abundant reports because of the lack of COA auditing of ghost beneficiaries. The GAS DEP program is booked by the DepEd in its accounts as an expense to PEAC. But the COA has already cited, and we can cite all the reports, concerns about this because there's no outright liquidation in the contravention to the procurement process under Republic Act 9184. So how are you remediating this? Sabi. Hindi sumagot. Kung tinanong kung may illegal daw ang ginawa, hindi sumagot ang DepEd.
According to Bring Us, DepEd has transferred 52 billion to PEAC. Oh my God! 52 billion for the implementation of the GAS TEP program for academic year 23-24 and the second semester of academic year 22-23. Pasok na pasok kay Bibi Sara to. This includes the 100 million management fee allotted to PEAC. So mga kotsero, apparently, yung balita na 300 million pesos na nawawala. Take note ha, 300 million pesos na nawawala. Mali ito compared sa utang ng halos-hos. Pero 300 million pesos of taxpayers money yan. Hindi ito katulad ng ng halos-hos money sa Tape Incorporated. 300 million yung nawawala, guys. And this happened during the time of VP Sara kasi academic year 2023-2024 and the second semester of academic year 2022-2023. Second semester po ng 2022-2023 started ng August 2022. Bakit alam ko po na August? Kasi nag-aaral ako eh. Nag-start kami ng school year namin August eh. Ng second sem. Ng first sem pala. First sem. No, second sem na. So, Matindi itong nangyari sa DepEd. Wala nag-pick up na ito eh. And alam nyo mga kotsero, take note ha, etong si Salceda, kinikriticize niya ngayon to. Ngayon, hindi ko alam what made him change his mind. But, noong 2023, March 2023, siguro hindi pa niya alam na may issue. Gusto niyang puring-puri sa dyan sa GAS TPE program. Nabi niya yan. Tuwan-tuwa pa raw siya kay VP Sara. Yan Joey Salceda has good words for Vice President and Education Secretary Sara Duterte after the Department of Education has allocated a higher budget for its government assistance to students and teachers in private education. This year, the budget for GAS TPE program is now 59 billion. Oh my God, 59 billion. Woo! Tinaasan pa siya ng 30 billion, guys. Woo! Sarap ng buhay ng mga ghost beneficiaries. Buti pa ang multo kumikita. Buti pa ang multo kumikita. Grabe. Ito pasok to sa term ni VP Sara. Pasok to sa term niya. So anong lusot ang ibibigay ng Department of Interpretation and Explanation of the Dutertes dito? Para mag-explain sila kasi we deserve an explanation. Ano sabi ni Piolo? Tayo dito? We deserve an explanation. We deserve an acceptable answer. Woo! Grabe. And nabanggit ko nga kanina mga kutsero na this is not the first time na ang isang pangalang Duterte na nasabit sa ghost employees. This is not the first time.
2018. Yung contractual employees ng Davao City ay umabot sa 1 billion pesos. Apparently, during the time of Shi Digong and VP Sara, nung sila ay mayor ng Davao City, ay meron silang 11, more or less 11,000 ghost employees. Ayan o. 3 years later, COA said Davao City, now led by Duterte's daughter, Sara Duterte Carpio, still maintains a total of 4,801 job orders and 7,653 COS. Ba't ang dami? Bakit ang dami? Sara's administration also hired 4,848 job orders and 5,341 COS staff in 2016. Maski yung tatay niya, ganun din. Ngayon mga kotsero. Nagsalita dyan si Digong, si Shi Digong noong 2015. Hindi ko alam kung ito rin yung posisyon ni VP Sara, if ever. Pero nagsalita 11,246 contractual workers. Ang binayad niya 708 million. Gano'n ba kalaki ang Davao City? Wait lang. Alam ko malaki ang Davao Region. Buong Davao Region, malaki yon. Pero Davao City, gaano kalaki yan? Bakit ang laki? At ang laki ng kinagastos niya sa contractual workers. Ano meron dito? Ang sabi ni Shi Digong, he hired contractual workers to take care of garbage collection and driving. So sila daw yung namumulot ng basura. Among other tasks, some also do intelligence gathering. So wait. So may confidential funds pa nakasama dito? Wait. So may confidential funds pa kasama dito? The contractual worker salaries, he said, were taken from the city's fund for operational expenses. The SCAAs, or Special Civilian Active Auxiliary, the soldiers roaming around Davao, I am paying for them. May sariling sundalo ang Davao? Or baka iba to? Baka ito yung sinasabi nila na ano ba yun? Yung ini-issue ni Harry Roque na tinanggal na raw yung army na nakabantay sa Davao? Baka ito yun? I'm not sure. Pero parang may sariling sundalo ang Davao eh. Criselda Apare, salamat sa inyong super chat. Kay Miles Lopez, kay Romia Pari, salamat din sa inyong super chat. COA noted in its report the absence of guidelines for the hiring of contractual workers by the Davao City government, which said makes the arrangement prone to patronage politics. The city has no written policy or manual on the hiring of employees, particularly under the COS and job orders. Identification of persons to be hired for such nature rests directly upon the recommendation of the department heads and other officials of the city. So kung yung best friend ni director ng isang ng isang taga-munisipyo, gusto niya ipasok sa munisipyo, sige, pasok natin siya. Best friend ko yan eh. Yung inaanak ni ni ganyan, ni city auditor. Diba? Diyos ko. So this is not the first time na na-involve si VP Sara sa issue ng ghosts.
hindi ito yung first time, guys. This is not the first time. Tapos, yung ginawa ng tatay, ngayon nare-realize natin, ginagawa na rin ng mga anak. 51 billion para sa first district ng Davao City. For flood control. Take note, ha? For flood control. Etong January lang, binaha ang buong Davao kasama Davao City. Galing. Sayang ang 51 billion. Ano pa? Ngayon, natuklasan natin yung isang anak na vice-presidente. May maraming ghost beneficiaries. 12,675 ghost beneficiaries. Paano na? Sagutin nyo to. Diba? Ang lakas yung mag-demand ng sagot eh. Ang lakas yung mag-demand ng sagot kay Kay, tao dito? Kay PBBM. Lakas yung mag-demand. Nagda-drugs ka ba? Ganun eh. Ganun yung mga tanong kay PBBM eh. Nagda-drugs ka ba? Sagutin mo. Dapat sagutin mo. Ngayon may allegation kayo ng corruption. Nakala ko galit kayo sa corruption. Wala. Wala kayong maisagot. Wala kayong maisagot. Wala kayong maisagot. Di ba nga Duterte Balahura supporters? Wala. Wala kayong maisagot, no? Ano yung sasagot niyo dito? Sana sumagot si VP Sara. Sana sumagot si VP Sara. Ganun lang kasimple yun. Sumagot sana si VP Sara. Kung sasagot siya. Baka mamaya sabihin na naman niya, no comment. Parang West Philippine Sea, lagi no comment. Ganun naman kasimple yun eh. Dapat sumagot siya. Mas matindi to. Kasi yung pulburon video hanggang ngayon wala kayong maipakitang ebidensya. Ito nabunyag sa hearing mismo. Pati ang DepEd umamin. Anong gagawin natin? Wala. At saka ito yung nakakatawa dito sa mga Balahura supporters na to. Wait lang. Bubuelo ako. Ito yung problema sa mga Balahura. Hindi pala problema. Ganito kakitid ang utak ng mga Balahura supporters. Ganito kakitid ang utak nila. Nung yung mga idol nila, nagmamamarcos-marcos, okay lang. Wow, sige, Marcos tayong lahat. Di ba? Alala niyo yun? Nung yung mga idol nila, nagmamamarcos-marcos, wow, sige, go ahead. Oo, Marcos tayong lahat. Unity team. Pagkaupo, at yung mga idol nila, bumaliktad, bumalentong, ano na sila ngayon? Alis na rin tayo kay Marcos. Bola, adik yan, adik. Tingnan nyo, wala kasing utak eh. Itong mga Balahura supporters na to. Para sa kanila, pag bumaligtad ka kay Marcos, okay lang. Pag bumaligtad ka kay Digong, masama kang tao. Tingnan nyo gaano kabobo yung mga yan. Maski yung mga vloggers nila. Di ba yung mga vloggers nila, gano'n ang sinasabi? Mga bumabaligtad kay Digong, wala, mga bayad yan, mga masasamang tao yan, ganyan. Kayo, nung bumaligtad kayo kay sa administration, may kredibilidad kayong lahat? Buong-buo ang kredibilidad nyo? Hindi kayo bayad? In-expose na nga ni Enrile, nung anak ni Enrile, na binayaran ni Martin Andanar, 2. At huwag niyo akong bobolahin, hindi lang ako nagsasalita. Marami akong alam na binabayarang vloggers ng kabila. Ng mga, ng anti-administration. Wag ako. Maski administration, alam ko kung sino yung mga binabayaran ng admin. Huwag niyo akong huwag niyo akong bobolahin. Kilala ko kayong lahat. Ganong kakitid ang utak ng mga ng mga Balahura supporters.
Ganun ka ano, kakaitin ng utak niyang mga yan. Bulag. Kayo nga eh. Uto-uto kay Digong eh. Tapos sabihin nyo, master strategist talaga, chess master. Come on. Pinagsinungalingan na kayo, tuwan-tuwa pa kayo. Anong akala nyo sa mga sarili nyo? Ganun kayo katanga. Pinagsinungalingan na kayo, happy pa kayo. Tapos tatawagin nyo kami na nabuisit na kay Digong, sa mga karakas niya, tatawagin nyo kami balimbing. Bobo ka. Sorry, pero alam ko medyo harsh ako magsalita ngayon, pero kasi real talk lang. Real talk lang. Yung mga idol nyo, nung okay ang unity, Marcos, hindi pa nga nakakaisang buwan, biglang lumabas yung budol eh. Nag-distab agad kayo eh. Alam niyo, sa totoo lang talaga mga kotsero, umaasa talaga ako na hindi nila itutuloy yung distab. Umaasa talaga ako na hindi nila itutuloy yan. Kaso tinuloy nila. Tinuloy nila last year. Hindi lang umubra, hindi lang kumagat. Kaya ngayon, atrasan silang lahat. Hindi kumagat eh. Atrasan silang lahat. Akala nyo, mga kotsero, tinuloy nila yung destabilization. Akala lang natin hindi. Pero tinuloy nila. Hindi nga lang sa military kasi hindi kumagat ang military. 'Di ba? Pati si Roque mismo ang umamin diyan. Si Roque mismo ang umamin diyan sa destabilization. Hindi kinagat ng military yung destabilization. Kaya nagsalita si General Browner. Naalala nyo, last year nagsalita si General Browner. Huwag kayong sasali sa mga destabilization, sinabi niya sa military. Kasi tinuloy nila. Hindi nga lang kumagat. Gumamit sila ng dalawang retired military para ikalat yung pulburon at gumawa ng ingay, maghatak ng mga tao para kumampi sa kanila. Siguro they're thinking, baka ito na yung bagong Enrile tsaka bagong Ramos natin. Ano nangyari? Walang sumama sa kanila. Kung ginamit nila yung mga vloggers para ikalat yung pulburon. Yung pulburon issue. Ginamit yung mga vloggers. Sige. Kumalat yung pulburon issue. Sumakay ba ang mga Pilipino? Hindi pa rin. Etong latest, January. Ito yung latest eh. Si Digong na mismo ang nagsalita. Sinugal niya yung kredibilidad niya, yung pangalan niya para dyan sa addict na yan, pulburon na yan. Kinagat ba ng Pilipino? Hindi pa rin. And I'll give you a suggestion kung ba't hindi kinagat ng Pilipino yan. Ang Pilipino kasi, mga kotsero, hindi nila babaguhin ang status quo hanggat hindi tinatamaan ang sikmura nila. Hindi babaguhin ang status quo hanggat hindi tinatamaan ang sikmura. Bumaba ang unemployment. Tumaas ang employment rate. Bumaba ang poverty rate. It's a chain reaction eh. Maraming nagkatrabaho, bababa ang poverty rate. Maraming investors. Ba't ka magre-revolution kumakain ka ng higit 3 beses isang araw? Ba't maguguluhin yun? Ba't ka maigi sa halis sa mga kwento-kwentong ganyan? Kung ang ayos-ayos ng bansa, anong gagawin mo? Ngayon gusto nyong bumawi. Yan yung attempt eh. Yan yung attempt ng mga Digong supporters ngayon eh. Gusto nilang makabawi. Gusto nilang mag-retract doon sa mga sinabi nila before. Kaya tinanong si Digong, wala akong sinabing addict siya. Sinabi ko lang, he probably took drugs. Antibiotic, drug din naman yun. Hindi. Ayoko ng Mindanao secession. Tinatakot ko lang yung administration kung kaagat. Kasi kinakalimutan kami dito sa Mindanao. Hindi. Yung 20 pesos na bigas. Ngayon, yung 20 pesos na bigas, nabasag na naman ng mga kasi 7 pesos pala pinangako ni Digong. Tapos dadaanin nyo kami dun sa no, he's a lawyer. His language supposed to be precise. What the F? Come on. Don't think Filipinos are fools. We're not stupid.
Masyadong minamaliit ng mga taong to yung kakayahan ng Pilipinong mag-isip. Merong isang vlogger na nagsalita dati. Matagal na to. Sabi niya, nagtataka ako ba't may mga nanonood pa dyan sa Jared na yan eh. Ganun siya. Simple lang naman sagot dyan. Sa akin, simple lang sagot dyan eh. Hindi ko kasing ginagawang tanga audience ko. Hindi ko sila ginagawang tanga. Nirerespeto ko yung katalinuhan nilang lahat. Mapa-pro sila sa sinasabi ko, mapa-antay sila sa sinasabi ko. Hindi ko minamaliit yung opinion nila, lalo kung respectful sila sa akin. Ang binabalahura ko lang naman dito yung mga bastos eh. Tulad nung Bay na yun, wala na siya. Hindi na siya nagko-comment. Hindi ko alam, na-block ba siya? I don't know, hindi ko alam. So sana, again, going back, magsalita si VP Sara dito. She cannot sweep this under the rug. Hindi pwedeng no comment or sasagutin ko yan sa tamang panahon. What does that mean? Anong ibig sabihin ng sa tamang panahon? What? Does it mean na hihintayin mo muna na mamatay yung issue sabay sa ka magsasalita? Or does it mean na kapag pabor na sa'yo yung mga sitwasyon saka ka magsasalita? Huwag ganun. Huwag ganun. Sagot agad. Kayo nga, nagde-demand kayo kay PBBM. Ganun din eh. Di ba kapag nagpuputok sila ng issue kay PBBM, sabihin lang, dapat sagutin to ni Presidente. Ngayon na. O tapos si VP Sara exempted. It cannot be like that. Lalo na pag bilyon-bilyon pera yung magkano yung huli? 50-something billion yung inilaga sa gas TPE. Baka bagong gas station na ngayon yan. Yan yung magiging bagong pangalan ng gas station. Anyway. Ay, nako. Diba? Sana sagutin niya para maging malinaw. Diba? So maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And I'll see all of you sa ating po next Coach Jared Live. Right, God bless you. See you next time, guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?